tuloy-tuloy at seryoso po ang Commission on Election na pangalanan, kilalanin ang mga kontraktor na nagbigay ng donasyon sa mga politiko. Ito'y dahil sa patuloy na ugnayan nila sa Department of Public Works and Highway. Ito, pakinggan po niyo yung sinasabi ni Chairman Erwin Garcia, George Garcia. Sa DPWH, doon sa sulat na ipinadala ng ating Political Finance and Affairs Department, natanggap na ng Commission on Elections o COMELEC ang certification mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH patungkol sa mga kontraktor na may pinasok na proyekto sa gobyerno. Sa 53 kontraktor na nagbigay ng kontribusyon sa mga kandidato noong 2022 elections, 27 rito ay public contractors. Ito ay batay sa isinumiting Statement of Contributions and Expenditures o SOSE na mga kandidato. Isa rito ang Centerways Construction and Development Inc. na kasama sa pinangalanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may pinakamaraming flood control projects. Nabatid na ang presidente ng kumpanya ay si Lawrence Lubiano na umaming nagbigay ng 30 million pesos sa kandidatura ni Senator Francis Chis Escudero. Hiningi ng COMELEC ang certification ng DPWH para sa kanilang motu proprio o sariling case build-up. Kaugnay nito, ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, padadalhan nila ang 27 kontraktor ng show cause order o pagpapaliwanagin. Pero nilinaw ni Garcia na hindi ibig sabihin ay guilty o may sala na ang mga ito. Bahagi lang anya ito ng due process para marinig ang kanilang panig sa issue. So malinaw. Ganito po yan para hindi kayo naliligaw. Sa election law, bawal po ang pagbibigay at pagtanggap ng politiko galing sa mga kontraktor na aktibo na merong mga kontrata sa gobyerno. Pagimbawa, kontraktor ka, tapos meron kang kasalukuyang business, kontrata sa gobyerno, tapos nag-donate ka sa politiko for election, yan po ay conflict of interest. Sa side po ng mga politiko, kandidatong tumatanggap niyan. Kasi malinaw na yan ay may business, yung tinunod sa'yo, posibleng galing sa pera ng bayan. Tapos pag nanalo yan, yan ay may kapalit na another contract o may business na siguradong ilalapit sa politiko. So bawal po yan. Okay? So hindi lahat ng kontraktor pinagbabawalan. Kung ikaw naman ay kontraktor, pero galing sa pribadong sektor, wala kang business sa gobyerno, palagay ko wala kang problema ron. Kasi kontraktor ka sa mga private business. Pero once na ikaw ay merong dati at kasalukuyan at plano na kumuha ng malalaking proyekto sa gobyerno, may pananagutan na yan. Dito ho sa isyong ito, hindi lang yung kandidato, politiko ang may pananagutan sa batas. Pati yung kontraktor, pati yung mga nagdo-donate. Ganun po yan. O sabihin nila, donation naman yan eh. Hindi naman yan bawal eh. Sinasabi nga natin, pagka nga po kontraktor, may kapalit yan eh. Yung conflict of interest po ang mahalaga dyan. Definitely, namuhunan ng kontraktor, kaya nagbigay ng tulong sa kandidato. Pag nanalo yung kandidato ng tinulungan, may kapalit yan. Baka madoble ang mga kontrata sa gobyerno. Ito yung laban sa graft and corruption na ngayon ipinag-uusapan. Mabutit gumagalaw na ang COMELEC. Mabuhay ang COMELEC under Chairman Garcia dahil yan ang kailangan. At mabilis yung response at tulong ng DPWH sa pagbibigay ng mga pangalan ng kontraktor kung talagang ito mga ito ay merong lehitimo na kontrata. Kasi ang DPWH ang makakapagsabi na yung kontraktor ay merong kontrata sa gobyerno. So, yung whole of government approach, ito na yun na lagi natin sinasabi. May kanya-kanya lang hong division na kung paano ang kanilang galaw. Ang focus ng COMELEC, silipin kontraktor at politiko sa posibleng paglabag sa Omnibus Election Code or yung election law. Ang public works at yung ibang ahensya ng pamahalaan ay siyempre yung anti-graft law. So marami ho. Wala kayong kumbaga yung kontraktor at politikong nang abuso sa na paulit-ulit tuwing mag-i-eleksyon. Wala na kayong lulusutan ngayon. Kung dati nakakalusot kayo, ngayon hindi na. Kasi yung whole government approach na galawan, pagtutulungan, magkakabukuhan na kayo. At ang pinakamalakas
na ebidensya at tulong ay yung galing sa taong bayan. Yung sumbong sa Pangulo, sumbong sa COMELEC, sumbong sa DPWH, sumbong sa ICI, sumbong sa Ombudsman. Abay, napakalakas po niya. Ang dating. Sa totoo lang, ngayon ang dami na po nagpapay ng kaso. Marami ng expose ngayon na galing sa mga region. Nakita niyo yung balita na yung lugar ni Sabi Singson, kinasuhan siya ng plunder. Yung taga-Tarlac na mag-asawang politiko, Congressman Rivera yata yun, kinasuhan din ng plunder. Ngayon may bago naman. Yung dating Governor Antonio Co ng Masbate. Kumakanta na rin yung mga taga Masbate. Merong 1.2 billion daw na anomalya rin sa mga project. Ayan po. Bawat region gumagalaw na ang mga tao. Kasi nakikita nilang panahon na at tama ang direksyon ng gobyerno, imbestigahan. Inaangguluhan lang sa politika ng iba kasi gustong gamitin ito para sirain ang gobyerno at matigil ang investigasyon para sila makalusot. Ingat po kayan. Maraming naninira, maraming nanggagamit para sa kanilang interes. Sa halip na tulungan ng gobyerno dahil ginagawa na ang investigasyon at pinapanagot ang lahat ng may kinalaman, iniintriga nilang namimili pa raw. Bata-bata system. At kung ano pa mga akusasyon. Ang atin hong panawagan, tayo'y Pilipino lahat, tumulong na lang kayo. Ako ang naitutulong ko po ito. Tanggapin nila o hindi, nakakatulong tayo. Yung pagsasabi natin ng totoong nangyayari, real talk talaga. Walang fake news. Sagasaan ang dapat sagasaan. Mali kung mali, tama kung tama. Sa ngayon, tama po ang galaw ng gobyerno. Kaya sinusuportahan ng mamayan. Hindi lang ho ang Ilocos, hindi lang po ang Masbate at Tarlac. Marami ng mga region, Luzon, Visayas, Mindanao, na nagsasalita na ang mga tao dahil sila ang biktima ng mga scam, graft and corruption sa infrastruktura at saka po flood control. Huwag nating kalimutan, sa unang press conference ni Pangulong Marcos nung pumutok itong balitang ito at sinabi niyang itigil ang lahat. Nationwide ang korupsyon. Nationwide ang project na sinamantala ng politiko, kontraktor at taga-DPWH at iba pa. Kaya ngayon, pati mga local executive, governor, mayor at iba pa na sangkot dito, hindi lang congressman, senador, lumalabas na. Kasi lumakas ang loob ng mga tao na magsumbong dahil nakita na mayroong direksyon. Yung tumututol lang sa galaw na ito ay yung mga anti-Marcos na gusto naman nilang gamitin para pabagsakin ang gobyerno. Iba naman ang agenda nila, mangagaw ng kapangyarihan. Hindi ho katarungan yun. Hindi ho yung solusyon. Yun ay pang sariling galaw. Huwag yun nating pabayaan at suportahan. Yung kampanya at pagpapanagot sa batas na kahit sino, yan ang dapat suportahan.